Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong sabihing, wala na akong kailangan. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y gagawin ang lahat. Huwag mong sabihing, wala kang kinikilalang kapangyarihan sapagkat darating ang panahong paparusahan ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin, wala namang nangyari sa akin matapos akong pagkasala. Dahil ang Panginoon ay hindi madaling magalit. Huwag kang masanay sa paggawa ng kasalanan dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit. At ang kanyang galit ay nakatuon sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mamamatay ka sa Kanyang pagpaparusa. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat hindi mo ito papakinabangan sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang itapon ka sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod at ang apoy, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin
Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Maging kagaya kayo ng asin at mamuhay kayong mapayapa sa isa't isa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Truly, I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose their reward. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. If your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with 2 hands to go into hell, where the fire never goes out. And if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell. And if your eye causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into hell, where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt among yourselves, and be at peace with each other.